Mas advantage nga ba pag ang isang cadet or cadets na mayroong experience sa inter-island bago mag-apply sa ating mga local manning agencies, sa ganun ay makasampa sa mga foreign vessel? So yan ang talakayin natin ngayon in connection sa katanungan ni Ma'am Lisa Ma. Ma'am Lisa Ma, good afternoon to you. So ito yung kanyang katanungan. Hello po sir, ask ko lang po, ano mas maganda kung mag-apprentice international or inter-island muna? Kasi anak ko BSMT. So siyempre kung akong tatanungin, international na, no? However, yung mga parents natin ngayon ay parang nire-require nila yung kanilang mga anak na mag-inter-island muna para na sa ganun daw ay mas advantage, no? Marami dyan nagsisiksikan, no, sa isang barko na maraming kadet. So mga mami, mga parents natin na nagpaaral ng mga anak nyo, bago nyo ipa-apprentice yung inyong anak, siguraduhin nyo muna na ang anak nyo ay nakasama doon sa crew list. Kasi ang pagkaalam ko dyan minsan, may mga barko dyan, no, na ang kadete ay marami. So ang official crew list dyan ay isa lang kadete sa kuberta or sa deck at saka isa lang din sa makina. So the rest dyan ay hindi official documented dyan. So whatever happen man, di natin alam kung sino mananagot kung may mangyari. No? Sinasabi ko lang ang magiging consequences. Just in case. Kaya siguraduhin nyo muna kung gusto nyo talaga pa-inter-islandin yung inyong mga anak, ay sila ay kasali doon sa crew list. No? Para sigurado tayo. Okay. So doon sa tungkol sa cadetship. Based on our company experience, nagkaroon na kasi ng deficiency, no, sa ibang puerto dahil na-found out na Port State Control Officer or PEC officer, no, na yung kadete on board ay more than 12 months na yung kanyang records doon sa Seaman's Book as cadet. So kailangan kasi ang cadetship ay only 12 months lang. So hindi na sa pwede bumalik sa barko as cadet, kundi ipopromote siyang OS. So ang ginawa noon ay pinromote siyang OS dahil at the same time meron na kasi siyang experience inter-island. So nakaprocess na siya ng 2/4. So yung 2/4 ay ano yung rating forming part of navigational watch, no? So pwede siyang ipromote ng OS, and at the same time, and then later on pwede na siyang maging AB at meron siyang 2/5 as per STCW. Ngayon, kung yung kadete na nag-inter-island na, normally dyan, usually, ay 12 months yung binubuo nila. Para na sa ganun ay yung iba ay mag-i-exam. Magpa-process na agad ng kanilang BSMT. However, yung iba hindi naman at mag-a-apply na sila, no? So, para sa amin, sa company namin ay hindi na tinatanggap yung may mga experience pa inter-island, no? Kasi kung tatanggapin yung mga experience inter-island, papasampahin ng kadete, so mangyayari ulit yung nangyari doon sa aming ibang barko na nagkaroon ng deficiency. So, iniiwasan na yan. So, pag nag-apply ngayon sa company namin yung isang cadet na may experience inter-island at saka yung isang cadet na walang experience, ay matatanggap ay yung walang experience, no? Parang baliktad. Pero yan ay totoong mangyayari. Ngayon, once na may experience ka na, pero hindi ko sinasabi na sa ibang kumpanya ay ganun ang situation din. Sinasabi ko lang ay sa company namin. Yes. Okay? Di ba parang nagkabaliktaran na, no? Bumaliktad na ang situation. So ngayon, pag ikaw ay mayroong experience na ng 1 year dyan sa inter-island, so kukuha ka na ng 2/4. So, and then yung applyan mo dyan ay OS na. So yung OS na applyan mo dyan sa agency, ang kalaban mo dyan ay yung mga kadete na galing din sa international. So, mas priority ngayon ang tatanggap nila ay nagaling sa international. No? Nagis nyo ba yung ibig sabihin? Kasi hindi na kayo pwede sa company namin na mag-apply as cadet ulit dahil meron na kayong cadetship sa inter-island. So, ratings na kayo.
Yung kalaban nyo ngayon, mga ratings na yung Cavite na bumaba, tapos babalik sila as ratings na. Kasi kung hindi pa naman sila mag-i-exam. So yun ang matinding kalaban nyo, yung mga international yung mga Cavite na galing international, tapos pagbalik OS. So ang priority ng kumpanya yun, ex-cross sila. So medyo mahirap, no? Whereas kung ikaw ay walang experience, then pumasok ka sa amin, baka ka ng exam, interview, pumapasa ka, magiging utility ka, and then after that, magiging kadete ka, cadet or engine cadet sa amin, no? So yun yung advantage. At saka so yun yung disadvantage ng mga kadete ngayon na nagsisiksikan dyan sa Inter-Island, no? So hindi naman required na pagka-graduate mo ay kailangan magkaroon ka mag-apprentice ka dyan sa Inter-Island, no? Kasi marami akong kadete na dumiretso na internationally, no? Wala naman silang backer, so tiyaga lang, sipag. So, panoorin nyo yung video ko tungkol kung paano mag-apply, no? So, ito sinasabi ko ang magiging kahinatnan kung ang iyong anak ay gusto nyong pa-apprenticein dyan sa Inter-Island, no? Na para sa tingin ko ay pinagpirahan na kayo dyan dahil illegal yung karamihan dyan na sumasampa sa barko dahil hindi sila kasama sa crew list. Sa Manning, no? Sa Manning, Safe Manning Management ay isa lang ang kadete sa kuberta at isa lang kadete sa makina. Pero maraming kadete nagsisiksikan dyan, no? Mga kasama ko dati, ako hindi kasi ako naka-experience ng ganon. Yung mga kasama ko lang based on sa kanilang mga kwento, na marami sila, sobrang dami nila dyan. Hanggang ngayon mayroon dyan. So ingat lang kayo pag nandyan kayo, and then after that magulat na lang kayo na pag-apply nyo sa isang company, lalo na sa company namin, ay hindi kayo tanggapin dahil may experience kayo ng Inter-Island nakadete, no? So yun ang disadvantage, no, sa nag-Inter-Island. So Ma'am Lisa, after na gumraduate na yung anak nyo, pakunin nyo na ng mga kaukulang training as per our STCW requirements, and then makakuha siya ng Seaman's book and passport, and then apply na doon sa mga local manning agencies natin. Nasangkater ba dyan sa Maynila? Mayroon pa sa Cebu, Iloilo. Sobrang dami. At gayahin niya or sundin niya yung mga payo ko doon sa aking previous video na tungkol sa pag-apply, no? So yun lang, hindi ko naman kayo dinidiscourage na hindi kayo mag-Inter-Island, pero yun yung kahinatnan, consequences, no, sa agency namin. Dahil nangyari na yan, one time mayroon akong ipasok sana, however mayroon na pala isang experience. So sabi ko, mag-training ka muna, yan, kukuha ka ng 2/4 para na sa ganun ay mag-apply ka bilang ratings. O diba? Parang na nagiging disadvantage tuloy yung magkaroon ng experience sa Inter-Island sa mga kadete. Pero sa ibang position, requirements talaga ay experience, no? Lalo na doon sa mga skilled worker natin sa barko. Okay? So yun lang guys, sana ay aware kayo na hindi basta-basta. However, check nyo pa rin, lalo na kasi yung mga nag-aaral kasi dyan ay mayroon na mga backer minsan at saka may mga company, i-check nyo kung ang company nyo ay tumatanggap pa rin ng kadete na may experience galing sa Inter-Island. Kasi sa amin, sarado na. So yun lang, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. At sa mga kadete, advice ko sa inyo, huwag sumuko at mag-apply at planuhin ang pag-apply, at kung naka-apply na, huwag hintayin na tatawagan kayo dun sa in-applyan nyo. Subukan nyong mag-report every week, no? As per instruction ko dun, or advice ko dun sa iba kong video. At huwag lang kayo mag-stick to one sa company. As much as possible, damihan yung company, mas malaki ang chance na matanggap kayo, no? So, ganun lang. Maraming salamat at good luck. Have a nice day. Bye-bye.